So, indeed, karon nato ato ang tema is sukdulang biyaya, gratitude for God's boundless blessing. No? So, kung tanong nato is that ang nakakaintindi lang ng sinasabing God's boundless blessing in everyday sa atong kinabuhi for those yung talagang ang buhay is naka-soak or nakababad dyan sa Panginoon. But when you are far from God, you cannot understand. No? Kasi sasabihin nila, bakit sila lang yung arang-arang sa buhay? Bakit sila lang yung nakaka-experience ng masaganang buhay? Bakit sila lang yung merong magagandang bahay, magagarang sasakyan? Bakit kami hanggang ngayon nagtitiis pa rin? No? But indeed, when we fully understand kung anong ibig sabihin ng sukdulang biyaya, it means that every day is a great blessing from God. So in order na mas maintindihan natin ang salitang sukdulang biyaya, we need to have a grateful heart. So this morning, we're going to learn kung paano tayo magkakaroon ng tinatawag na grateful heart. So there are three things na ating titingnan based on our scripture is found in 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. Be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. So Apostle Paul reminding everyone that we should become thankful. We should become grateful, na ay gratitude, na ay pagpasalamat. Hindi niya sinabi diyan, nagpasalamat lang ta kung makadawat ta og bonus. No? Or hindi niya sinabi diyan, magpasalamat lang ta kung naatay mga bagong sanina. Di lang ingon din ha, na magpasalamat ta kung naatay makaon. But ingon ni Apostle Paul, or the Word of God, it says, in all circumstances. It means, kasama po diyan yung mga paghihirap, yung mga crying nights, yung mga sleepless nights, kasama po yan lahat. Kay lahat-lahat yan is an ingredients of a life that is being a blessing or a boundless blessing na buhay. So, this morning we are going to learn three things how to become or how to have a grateful heart sa atong kinabuhi. So una is that we are going to worship the blesser, not the blessing. Kasi ang nangyayari sa tao is that more sila nakafocus sa mga bagay na natatanggap nila. More sila nakafocus sa mga bagay na kung anong meron sila. Kaya pag nawawala yung mga bagay na yan, indeed, tinatanong nila agad ang Panginoon. Why God? No? Bakit ito nangyayari sa akin? Bakit sila mas parang binibigyan mo ng favor? Or simply tinatanong natin, bakit sila or nagkikigil sila pero magandang buhay nila? Bakit ayahay ang life nila? Indeed, kaya nga mga kapatid, you cannot feel the blessings of God kasi yung attention natin nasa blessings. Those blessings were just temporary. Kaya pag nawala, wala na rin yung heart na masayahin. Wala na rin yung heart na mapasalamaton. But indeed, kung i-reshift natin yung focus natin, we are going to worship yung Panginoon, yung source ng blessing itself. Indeed, all the way sa buhay natin, whether magiging rough road man yan, or tayo yun ang buhay, you still have that grateful heart. Kasi, kung titingnan natin, sabi niya in James chapter 1 verse 17, whatever is good and perfect is a gift coming down to us from God our Father, who created all lights in the heavens. He never changed or cast a shifting shadow. So, kung yung ating pananaw o yung sarili natin makapako sa Panginoon, sabi niya, yung Panginoon daw natin doesn't change. Hindi katulad ng shadow. Kinukumpara ni Apostle James that yung parang shadow, di ba? Depende
sa kung saan nakafocus yung light, magiging shape ng shadow. Depende kung ano yung hugis ng nakafocus na light, ganun din yung shadow. But indeed, kung doon tayo sa shadow nakatingin, which is the material things sa buhay natin, so pabago-bago din yung ating laman ng puso. But indeed, kung nakafocus tayo, which is the source of that shadow, which is the light, hindi talaga magbabago. Because it doesn't change. The Word Himself nagsasabi, God never changes. He is the same yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago ang Panginoon. Kaya nga, we are going to shift ourselves, no? Hindi tayo dapat nakatalikod. Hindi tayo doon sa mga blessings or sa shadows nakatingin, kundi doon sa mismong source of life. So that whatever happens, whatever ang situation natin, indeed, we could say, Lord, thank you. You are still great. You are still being a God, a Father to my life. Hindi ka nagsasawa. Hindi ka nagbabago. Kaya, kung tatanungin natin, even tingnan natin, in Psalm chapter 100, verse 2, let all that I am praise the Lord. May I never forget the good things He has done or He does for me. So, the Psalm or Psalmist remind us kung ano ba talaga yung ginawa ng Panginoon sa atin. Kasi yung tao, kaya siya laging hindi, nababaling or shifting yung pag-iisip niya kasi nakafocus siya at present. No? Yung parang nakatingin siya always, not only present, but tinitingnan niya yung gusto niyang abutin. Iniisip niya, ang layo pa. No? Pag hanggang ngayon, ang tagal ko na nagtatrabaho, eto pa rin yung naabot ko. Eto pa rin yung napundar ko. Eto pa rin yung hawak-hawak ko. Hindi nagbabago. But sabi ng psalmist, he reminds us, wag daw natin kalimutan kung ano yung ginawa ng Panginoon sa atin. So let us try to look back. No? Tingnan mo yung past mo. Makikita mo ang layo na pala ng narating mo. From that moment. O yung sinasabi lagi ng friend ko, layo pa ta, pero layo na ta. Malayo pa yung gusto nating abutin, pero malayo na yung narating natin when we look our past. But that will you realize na ang dami na palang ginawa ng kabutihan ng Panginoon. Ang dami na palang mga problema ang tinulungan ako ng Panginoon. Ang dami na palang mga moments na hindi ko kayang tumayo sa sarili ko na binuhat ako ng Panginoon. So again, ulitin ko, kung gusto mo magkaroon or ma-experience ang sukdulang biyaya, change your perspective. Palitan mo, huwag doon sa mga bagay, huwag doon sa mga hindi mo pa naabot, but doon sa nagbibigay, biyaya ka ng ako. So that everything na dumarating sa buhay mo, maa-appreciate at mapapasalamatan mo lahat ng nangyayari sa buhay mo. Magiging trials man yan or blessing na sinasabi mong magandang bagay. Kasi nga, yun yung pinaka-source, nandun na eh. Andun yung biyaya, andun na yung talagang nagbibigay buhay itself. Kaya nga sabi niya, again, in Deuteronomy chapter 8, verse 17 to 18, remember that it is God who gives you the ability to produce wealth. No? So, again, kung titingnan mo, kasi yung ibang tao is that sabi nila, parang, deserve ko to. Kasi, ilang buwan, ilang taong kong pinagpuyatan to, dugo at pawis ko ang pinundar ko dito. Nakalimutan nila that sinasabi ng Panginoon, sino ba nag-produce ng buhay mo? So we forget ang pinaka-source itself. Para pag nire-rejoice natin, ay okay lang. No? Deserving ko naman kumain sa labas.
deserving ko namang gumala kasi pinaghirapan ko namang lahat ng ito eh. So we forget ang pinaka-source. Bakit ka or nagkaroon ng strength? Bakit ka nagkaroon ng ganyang mga bagay? Dahil mismo yung buhay mo. Galing sa Panginoon. So when you realize that your life is not yours and it is from God, then everything that will come from your life is a blessing itself. So that's why we need to take time daily in our life to acknowledge yung kamay ng Panginoon, yun yung always na nag-guide sa atin. Yun yung always na nagbibigay ng mga pagkakataon or ng mga situation or result or something remedy kung bakit natin na-experience ang tinatawag na sukdulan. So, ibig sabihin po, Thanksgiving is not just once a year. It's every day in your life. Mula pa lang sa pagising, it's a great blessing. No? Kasi, nagkaroon ka pa ng another life, another day, or another chance to appreciate God's goodness. And at night, makakasabi ka, you again survive each day. Not because of your strength, but because of God's help. So Thanksgiving must be a lifestyle. Not just once a year, or not just every Sunday, but in every day sa buhay natin. Pangalawa, is that we are going to change our perspective from negative to positive. So sabi pa nga nila, nasa pananaw lang yan eh. No? Kasi pag yung pananaw mo at yung tinitingnan mo na bagay is that kalungkutan, pag yun yung ini-inject mo sa sarili o sa isip mo, that you are sad, paggising mo pa lang, ay sad ako. Buong araw na yun, magiging sad ka. Because yun na yung nilagay mo sa isip mo. Pagkagising mo pa lang, the full day na. So, what will happen? Everything will be affected. You know? Magsimula sa kasama mo sa bahay, hanggang pagdating mo sa trabaho, hanggang sa uuwi ka, pagod na pagod. Because yun na yung start pa lang, sad na. Start pa lang ng day mo, pagod na. So, ibig sabihin, we are going to change ang perspective natin sa buhay. Kung sinasabing talunan ka, or sabihin mong mess ang buhay mo, i-change mo into perspective na positive. No? Or sabihin mong kaya ka naging mess ang buhay mo, God changed that into a message. No? Yun yung sinasabi nila nga, hindi naman pwede, o yung sinasabi nila nga, walang silbi buhay ko, kasi patapon, kasi puro negative, or sabihin natin, wala akong nagawang maganda sa buhay ko. No, it's not. May silbi ka pa rin. Nagiging example ka sa mga next generation. No? Ginagawang example yung buhay mo, oh, eto, tingnan nyo ang nangyari sa kanya. Kasi ganito ang buhay niya, ganito ginawa niya, hindi nagiging maganda. So, nagiging example ka ngayon sa mga next generation. So, kaya hindi mo pwede sabihin na walang silbi ang buhay. Everything has a purpose. Depende lang yun sa'yo kung paano mo titignan. Ika nga, sabi ng isang pastor, suffering, or titignan natin yung mga suffering na maging purposeful. From the time na natutunan ko that hindi yung mga suffering sa buhay, hindi pala yung pabigat sa life, or para magiging mess or makaka-feel ka ng pain. But rather, nung natutunan ko that God give every suffering, trials in life na merong greater purpose. From that time, kada meron akong hinaharap na trials, ang nasa isip ko agad, God is preparing me for a greater purpose. Diba? Para bang hindi ka makakakuha ng napakasarap na wine kung hindi dadaan sa wine presser. Simple lang, ang buhay mo, hindi mo maranasan
yung sagana at top na yung life kung hindi ka dadaan sa pagtiga ng Panginoon. Diba? So even makita natin is the life of our boss. Hindi naman automatic eh. Diba? Paggising niya, ganun na kaagad yung buhay niya. Hindi. Dumaan din siya sa maraming pagtiga ng buhay. So, you need to go through all those pagtiga ng Panginoon in order na masatisfy mo yung tinatawag na greater blessings. Kasi hindi mo yun ma-appreciate kung hindi mo pagdaanan ang lahat ng mga bagay na yan. Kaya nga sabi niya, in Philippians chapter 4, verse 6 to 7, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace. So, ano ba ibig sabihin ng Panginoon? Hindi niya sinasabi na tumawa ka kung may problema, para ka ng baliw. Or sabihin, magsa-celebrate, halika kayo, celebrate tayo dahil may problema ako. Hindi ganun. Ang ibig sabihin ng Panginoon, you are going to celebrate, you are going to rejoice, kay dahil meron kang Panginoon na aalalay at aagapay sa iyo. Ibig sabihin, walang problemang malaki na hindi masasolve because you have God in your life. That's why, sinasabi niya that you need to rejoice. Hindi dahil may problema, but rather, meron kang Panginoon na tutulog sa iyo. Na hindi ka pababayaan ng Panginoon. In Habakkuk chapter 3, verse 17 to 18, it says, even if the fig tree doesn't blossom, yet I will rejoice in the Lord. No? So sabi ng author is that kahit hindi mamunga yung kanyang farm, kahit wala siyang ma-harvest, kahit wala siyang matanggap na kung ano pa man, but still, he will rejoice for the Lord. So ibig sabihin, indeed, andun yung kanyang biyaya, andun yung sa Panginoon. He changed yung, instead na maglulupasay siya, dahil nga walang bunga, walang harvest, but still, he is feeling rejoice. Or simply, sinasabi ng Panginoon, bakit mo sasayangin yung panahon na pwede ka namang magsaya sa bagay or sa problema na meron ka? Or yung sinasabi niyang, let the problem worry itself. Or ibig sabihin, may magagawa ka pa ba kung maglulupasay ka dyan? Diba? Kahit buong linggo kang iiyak, maibabalik ba yung tapos na? Masusolve ba yung hinaharap mong problema? No, it's not. Let it be, no? Hayaan mo si God. Kasi dito, ito yung pinaka-natutunan ko. Kasi dati, yung gusto ko dati, yung parang as much as possible, kaya kong masolve yung bagay, sinusolve ko. Pero ang problema is that talagang nadidepress, na-stress na ako until it came into my life na para bang gusto kong tapusin ang buhay ko. But that makes me realize that sabi ni Lord, hands up na. Hands up na. Let me. So that's the time natutunan ko that indeed every problem, hinahayaan ko. Change your perspective. Hindi yung negative ang titingnan natin, but kundi yung positive outcome. It's all about how we refocus our mindset. Nasa mindset ito. Parati tayong nagdudwell in the past. Kahit sabihin natin, 5 taon na nakaraan, andun pa rin yung pagdudwell mo. Hindi na yung nakakapag-isa. Sabi na kung there's season and everything. Yung panahon ng pag-mourn, that you will mourn. Hindi ka pipigilan ng Panginoon. Binibigyan ka niya ng time, but hindi niya sinabi, all the way of your life, yun na yung magiging lifestyle mo. Hindi. Or simply, sabi pa ng isang pastor, try mo, i-turn ang page.
ng buhay mo. Baka sa next page, sa next chapter, maganda na yung result. So you need to change your perspective in order to experience sukdulang biyaya sa buhay. Pangatlo, let gratefulness manifest in your life. Dapat nagmamanifest. Dapat nakikita yung pagiging mapasalamaton natin sa buhay natin. Kaysa yung sinasabi namang, lagi mong bukang bibig, I am so thankful to God. No? Pero yung hindi naman nakikita sa mukha mo, lagi ka namang malungkot, yung dinideclare mo, God is so great in my life, pero parang yung mukha mo, pasan-pasan mo yung buong mundo. So, dapat magiging, kung ano yung sinasabi mo, dapat nakikita at nakikita sa pagmumukha. Diba? Or yung sinasabi na parang pag may nakakita sa'yo, parang saya-saya mo. Pero kahit yung alam niya na may pinagdadaanan ka, pati siya mismo, mako-question. Matatanong niya, anong meron sa'yo? When you are simply, or kagaya ko, sinasabi ko, I have God. I have Jesus. Bakit naman ako malulungkot? Diba? Kaya nga, ang sabi niya diyan in Psalm 116 verse 12 to 14, what can I offer the Lord for all He has done for me? I will lift up the cup of salvation and praise the Lord's name for saving me. So indeed, dapat nakikita yung pagpapasalamat natin sa Kanya. Nakikita at nakikita sa buhay natin. But indeed, you are really grateful. So it's not only in worship, but indeed in giving. Diba? So yung nakikita mo yung taong, bakit ang talagang yung open arms, diba? Open palm sa pagbibigay. It's because he really feel ang tinatawag na sukdulang biyaya. Kasi pag hindi mo i-open yung palad mo into giving, you cannot feel yung sinatawag na overflowing blessing. Kasi nga naka-close eh. Paano mag-o-overflow yan o yung sinasabing baso eh nakatakip? Or simply, paano magkakaroon ng laman kung, paano malalagyan ng laman kung meron ng laman daan? Or, what I'm telling is that you need to pour yung laman in order na mapalitan. So that yung blessing, sinasabi, flowing lang. Kaysa naman sa ganun ba? Yes, I was blessed by God, pero wala. The people around you doesn't feel you are being blessed. Or even the people around you na hindi nakikita you are being blessed. In 2 Corinthians chapter 9, verse 11, it says, yes, you will be enriched in every way so that you can be generous. So yun yung sinasabi nila na, or one of, naalala ko na preacher sa men convention, sabi niya, kada may nare-receive siyang biyaya, sinasabi niya, Lord, hindi naman ito para sa akin eh. Pinapadaan mo lang sa akin. So yun nga, talaga, every time na may nare-receive siya, merong someone na para palagay. So, dinadaanan lang siya ng biyaya. Pero, hindi nga nauubusan. No? Para bang alulod or sandayo, dumadaan sa iyo yung tubig ulan, pero hindi ka nauubusan. Ganun yung gusto iparating sa atin ng Panginoon. Colossians chapter 3 verse 17, whatever you do, do it as representative of the Lord, giving thanks to God. So magiging representative tayo. That's why we need to become a manifest. Dapat makikita sa atin yung pagiging Panginoon ng Panginoon natin. So, how will those people
say that totoo yung Panginoon natin kung sa atin mismo hindi nakikita. That's why we need to become or na dapat mag-manifest yung pagiging gratefulness natin sa buhay. That's why, all in all, a grateful heart is a powerful testimony. As we remember the source of our blessing, rejoice in all season and express gratitude through generous giving. We honor the one who has given us boundless grace. So it is a great reminder kung gusto mo ma-experience ang tinatawag na sukdulang buhay, then you must first worship the blessed itself. Secondly, change your perspective into positive. And lastly, become a manifest of the goodness of God. So let us pray. Our dear Heavenly Father, again, thank you so much, O God. Indeed, you are really the source of every blessing. You are the one who always give us. You are the result in everything that we have achieved. You are the one who solved everything. You are the one who carried us through sa mga panahon na pinili. That's why, God, ayan ito, simbahon, pasalamatan sa ulan. Indeed, thank you so much for your great reminder of that. That we must live a grateful heart, not just once a year, but every day sa aming mga. I pray, ikaw maka-help ka naman kami that you will become, or you will be reflect sa aming mga kinabuhi with having a grateful heart. And this I pray, in Jesus' name, Amen.